So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Tizibasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion or our concept is all about authority of the scripture. So, the authority of scripture means that all the words in the Bible are God's word. So, disbelieving or disobeying scripture is equivalent to disbelieving or disobeying God Himself. So our Bible reading is all about 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. So our additional reading is all about 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17, Matthew chapter 4 verse 4, Hebrews chapter 4 verse 12, Psalm chapter 119, verse 105, Isaiah chapter 40 verse 8, John chapter 17 verse 17, Proverbs chapter 30 verse 5 and 6, 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21, Joshua chapter 1 verse 8, and Revelation chapter 22 verse 18 and 19. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, yung verse na ito ay nagtuturo na ang bawat salita ng kasulatan ay galing sa Diyos. So, yung Biblia ay ang kanyang inspiradong salita na nagdadala ng karunungan, nagtutuwid ng maling landas, at nagtuturo ng matuwid na pamumuhay. So, ito ang gabay sa paghubog ng pananampalataya at buhay Kristiyano. So, ang kapangyarihan ng kasulatan ay hindi nawawala at ito ang pundasyon ng ating espiritual. So, sa pamamagitan nito is natututo tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is the Bible is God's revealed truth. So, ang Biblia ay ang pahayag ng Diyos sa sangkatauhan. So, sa pamamagitan ng kanyang salita is ibinunyag niya ang kanyang plano ng kaligtasan, katangian, at kalooban. So, yung kasulatan ay inspirasyon ng Espiritu Santo at walang pagkakamali sa pagtuturo. So, sa pagbasa ng Biblia is nalalaman natin yung totoong or katotohanan na nagbibigay buhay at gabay sa ating pananampalataya. So, dapat nating tanggapin ito bilang ganap na otoridad sa ating buhay. Second is disbelieving the Bible is disbelieving God. So, ang hindi paniniwala sa kasulatan ay katumbas ng pagtanggi natin sa ating mahal Diyos. So, dahil ang Biblia ang salita ng Diyos, ang pagdududa rito ay nagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Kanya. So, kapag itinanggi natin ang mga aral nito, hindi natin kinikilala ang Kanyang soberanya. So, sa halip na tayo tinawag upang magtiwala sa bawat salita ng Diyos, ang pananampalataya sa Biblia ay mahalaga sa relasyon natin sa Panginoon. Last teaching is disobeying the Bible is disobeying God. So, yung pagsuway sa kasulatan ay pagsuway din natin sa Diyos mismo. So, ang bawat utos ng nasa Biblia ay nagbibigay liwanag sa kanyang kalooban para sa atin. So, kapag isinantabi natin ito, pinapakita natin ang kawalan ng respeto at pagsunod sa kanyang otoridad. Ngunit kapag tayo sumusunod, tayo ay napapalapit sa Kanya at nagiging daluyan ng Kanyang biyaya. So, ang ating pagsunod ay isang tanda ng pagmamahal at pagsuko sa Diyos. So, ngayon dadako tayo sa ating application. So, yung first application is read the Bible every day or daily. So, gumawa tayo ng disiplina na maglaan ng oras para sa pagbabasa ng Biblia araw-araw. So, dapat hayaan natin yung salita ng or yung sa kanyang salita ang maging gabay sa bawat desisyon at gawain na ating gagawin. So, dapat tayo magkaroon ng pagbabasa ng plano upang sistematikong matutunan yung buong kasulatan. So, dapat din natin tandaan na ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating kaluluwa at nagbibigay buhay sa ating espiritu. So, ang regular na pagbabasa ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. So, second is interpret the Bible faithfully. So, dapat tayo lumapit sa Diyos sa panalangin bago magbasa ng Biblia upang maunawaan natin yung kanyang mensahe. So, huwag tayong magtiwala sa sariling karunungan natin, kundi hayaan ng Espiritu Santo ang magturo at magbigay linaw. So, dapat din tayo magsaliksik at magtanong sa mga pastor o tagapagturo kung may mahirap na bahagi sa kasulatan or hindi natin nauunawaan. So, unawain ang konteksto ng bawat talata upang maiwasan yung maling interpret. So, sa gantong paraan kasi isa tututunan natin ang kalooban ng Diyos ng mas malalim. So, last application is obey the Bible wholeheartedly
So, dapat nating isabuhay yung mga aral ng Biblia ng may lubos na pagsunod. So, ang salita ng Diyos ay hindi lamang para sa pagbabasa, kundi para sa pagsasagawa. So, dapat huwag tayong matakot na ipamuhay ang kanyang mga utos kahit na mahirap. So, yung pagsunod ay nagpapakita ng ating pagmamahal at pagkilala sa kanyang otoridad. So, sa pamamagitan nito is nagiging liwanag tayo sa mundo at patotoo ng kanyang kawalhatian. So, ngayon dadako tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion tackles about what is the importance of reading the Bible daily and how can we develop such a habit. So, para sa akin, ang pagbabasa ng Biblia araw-araw is mahalaga siya. Bakit nga ba? Kasi sapagkat ito yung nagbibigay sa atin ng spiritual na lakas at karunungan. So, yung salita kasi ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa na nagpapatibay ng ating pananampalataya at nagbibigay liwanag sa ating landas. So kapag regular nating binabasa ito is nalalaman natin ng kanyang kalooban at mas napapalapit tayo sa kanya at natutulungan tayong makaiwas sa mga kasalanan. So yung salita ng Diyos is gabay, sandata at pinagmumulan ng pag-asa sa araw-araw nating buhay. So kung para makaubuo tayo ng habit ng pagbabasa is dapat tayo magtakda ng mga oras araw-araw tulad ng pagising sa umaga o bago matulog sa gabi. So, dapat gumagamit tayo ng mga Bible reading plans upang magkaroon ng sistema at layunin sa pagbabasa. So, dapat tayo maglaan syempre ng tahimik na lugar kung saan mapopokus natin yung ating atensyon sa pagbabasa ng Biblia. So, higit sa lahat is dapat tayong manalangin at hingin yung tulong ng Espiritu Santo na bigyan tayo ng knowledge at wisdom sa pagbabasa ng kanyang salita. So, let's pray po. Lord God, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming buhay. Tulungan po kaming magkaroon ng pagnanasa na basahin, unawain at sundin ang iyong salita araw-araw. Lord God, gabayan mo po kami ng iyong spirito upang maunawaan namin ang iyong mga utos at mensahe. Palakasin mo po kami sa pamamagitan ng iyong salita upang makayanan ang anumang hamon sa buhay. Lord God, naway ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong katapatan at kawalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.